It's my first time here in Finland and meet Kuya. I'm very happy to be here and meet here personally. I feel very blessed to be here. I'm so happy that I could exchange some words with Kuya in Portuguese. That he is a very humble man, very kind, very patient, and standing and take everyone and shake the hand and hug everyone. He's really God's sent from God to us. Nung nakita ko nga po siya, pababa nung lumabas po ng exit, alam ko, nakita ko sa mukha ng kapatid na Daniel na pagod po siya eh. Pagod po yung katawan niya. Pero nagpupumilit po siya na na puntahan po tayo mga kapatid. Kasi mahal niya po yung kapatiran, mahal niya po yung mga kapatid. Ayaw niya po na napapabayaan yung mga kapatid. Nung nayakap ko yung kapatid na Daniel, sabi ko, salamat sa Diyos sa mabuting pagkakataon. Nakita pa kami ng mukha ng kapatid na Daniel. Andito po tayo live sa Finland. Kaya talagang nakakalimutan ko problema ko pagkakasama ko mga kapatid eh. Sana lagi po na yung mga aral na ating pinag-aaralan ay maitanim sa ating mga puso, siya nating mapagtulong-tulungan na malakaran. Overwhelmed. Nakaka-overwhelmed. Minsan kasi, pipigilan ko lang kasi siyempre. Pero pagka nakikita ko na siya talagang lalo na kung makakawa ka mo siya, mayakap mo. Hindi mo masabi yung kasiyahan. Masaya po. Wala po akong ibang masabi kundi salamat po sa Diyos kasi may kuya pa po tayo na nag-aatulong pa rin sa atin, na ginagamit pa rin ng Panginoon para tulungan tayo na makapag-patuloy pa sa ating paglilingkod. Hindi na talaga ako nakatubil. As in, go ako. Kasi alam ko na yun na yung chance ko na magiging close encounter ko si Kuya. Ang saya-saya, di ba? So, yun. Manalo, matalo. Masaya. The word is masaya talaga sa kalooban. Yung, ako kinakabahan talaga ako dun sa laro, ha? Pero as time goes by wala na, parang it goes naturally na lang. Lahat naman tayo, lahat mapakapatid or hindi, may problema, di ba? Pero ang kaibahan lang sa atin, meron tayong pag-asa na lahat ng bagay ay mapapawi, lahat ng ating mga hirap, mga happies, mapapawi. And part na doon yung magiging masaya ka. Yun. You can see the happiness, helping each other. They don't know you when they come and talk to you. Oh, it's beautiful, huh? It's one of the best experiences I ever had in my life. He's always teaching us. He's always telling us to love each other, to love our brethren, because we are a family. That's what he wants, and that's what he's doing, and that's what he's teaching us.
entrevista de hoy de hermano Daniel es mi primera vez. Como bien dices, no se puede describir, solo se puede sentir. No se puede describir con palabras, solo se puede sentir con el corazón. Es impresionante, cada vez que oigo sus palabras en cada reunión, es como si me estaría hablando a mí. Y sin llorar, ninguna reunión no puedo pasarme. Que el Señor te proteja de todo, que te cuide. Te queremos mucho, hermano Daniel. Te necesitamos porque tú eres nuestro guiador hacia el camino celestial. Sí, es la primera vez que lo veo y es una emoción, es una explosión de emoción. Para mí fue como un regalo de Dios, porque el amor que Él transmite, uno también lo demuestra. Yo lo amo mucho, yo lo quiero mucho y es gratificante estar aquí, verlo cara a cara, tocarlo, wow, no, buenísimo. Cuya Daniel, desde el fondo de mi corazón, desde lo más dentro de mí, gracias a Dios, primeramente a Dios, porque sin Dios no nos hubiese dado la oportunidad de conocer a Cristo Jesús y de conocer a nuestro líder, de conocer a nuestro hermano Eli. Gracias, te amamos, Cuya. El gozo que se siente, abrazarlo y estar a su lado, se siente una paz infinita. Muy orgullosa de ser parte de MIDI, porque en mi vida había visto una hermandad tan hermosa, tan unida, y es lo que el hermano Daniel nos trata de enfatizar siempre, que nos amemos los unos a los otros, que nos ayudemos, que mantengamos el fruto del Espíritu Santo, que es la paz, el amor, y trabajar sobre todo en hermandad. Te tenemos en nuestras oraciones. O momento mais marcante foi quando ele entrou. Que o que eu senti foi a mesma coisa que eu senti pela primeira vez quando eu ouvi a voz do irmão Soriano pelo YouTube. E quando ele me abraçou, eu senti uma paz muito grande, que não dava vontade de sair dali. Estou muito emocionada. Graças a Deus vai ser um momento para o resto da minha vida. E que ele tem o Espírito de Deus. Isso eu tenho certeza disso. Absoluta. Ele é um homem de Deus. Ele é realmente nosso servo e está guiando sempre nós no caminho correto para a nossa salvação. Fiz 20 horas de viagem, eles vão fazer 20 para voltar, mas feliz mesmo. Hindi mo maisip na aalis na siya. Hindi mo alam kung mauulit pa, kailan ulit. Makakauwi ba ako sa Pilipinas para makita siya? Basta gusto mong sabihin sa kanya na ano man ang mangyari. Nandito lang ang mga kapatid. Tutulong kami sa lahat ng gawain na panukala niya. Kasi wala naman siyang tinurong masama sa totoo lang. Kung meron man nagsasabi na ganito, ganyan, ganito siya, o hindi namin makikita yun. Makita mo lang siya ng malayo, masaya ka na. Yung nare-recharge ka, unang-una yung pananampalataya, lalo siyang tumitibay, lalo siyang nadadagdagan, lalo kang mag-uumigting na makagawa ng mabuti sa kapwa. Hindi po yun mababayaran. Hindi yun mababayaran ng kahit na anong salapi. As a youth, I wanted to take the opportunity as much as I could to see Kuya face to face because
us, especially in Europe, it's not every day that we get to see him face to face. So I grabbed the opportunity and did what I could. It's definitely tiring, especially in my experience. I had to go back home after every country, and sometimes we didn't even get enough sleep because the next morning we had a flight to catch, and then especially as a TK, I had hours of practice. It all becomes worth it when you get to see the other brethren, and I get to fulfill my duty as a TK, and especially when I get to see Kuya face to face. You can't deny that you feel sad that he has to leave Europe temporarily, but at the same time, I feel grateful that I was able to experience and participate in these 2 weeks. Sa 4 na bansa na pinuntahan ni Kuya ay nandun kami. Iba kasi yung feeling na parang magulang mo na siya. Kakalungkot talaga. Iniisip namin na kung babalik si Kuya, ganun pa rin yung gagawin namin. Pupuntahan namin lahat ng pupuntahan ni Kuya. Salamat ng marami sa Diyos, Kuya. Andiyan ka po para sa amin. Andyan ka para mapuntahan kami kahit sa malayo. Alam namin yung hirap, yung pagod mo. Pagkatapos ng paksa, nandyan ka para makipag-usap sa mga kapatid. Hindi po namin ito makakalimutan. Yung lahat po ng experience po namin dito, babaunin po namin sa araw-araw na paggawa namin. Masayang-masaya po ang puso ko bilang po isang pasyente na ng cancer po. Kumbaga po, masasabi ko po na kakaiba po yung pakiramdam. Kumbaga po parang masasabi ko na pwede na po magpahinga kasi nakakapagod, pero salamat po sa Diyos. Nakita ko po kayo ng personal. Kasama din po yung pamilya ko at mga kapatid. Pag-alis natin ngayon, pansamantalang paghihiwa-hiwalay natin. Kami naman ay parting is such a sweet sorrow. But we have to say goodbye for now, and we look forward to seeing you someday, if God permits. Mula po sa aking puso, it is always a pleasure na makita po kayo. Salamat po sa pagkakataon makita kayo dito sa bahagi ng Europa. At sana magkita po tayo ulit doon naman sa ibang bahagi ng mundo kung loloobin ng Panginoon. At kung hindi man, umaasa po tayo ng ating pagkikita-kita doon sa pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan.